Day 5 ng CWL namin dito sa Bloodhounds. Bale dito nga pala guys medyo mahaba pa yung oras ng laban namin. Mahigit 9 na oras pa. Pero that time kailangan ko na kasing umatak ng maaga kasi meron pa akong gagawin. Bale yung score nga pala namin dito ay 24-31. So lamang pa yung kalaban pero ang dami pa naming atak na hindi nagagamit dito. Meron pa kaming 7 atake. Habang yung kalaban, dadalawang atak na lang yung natitira sa kanila. Medyo madami nga pala guys yung sumablay sa kalaban. Tapos sa amin naman, out of 8 attacks, wala pang sumasablay kahit isa. Grabe naman kabatak tong mga kasama ko dito. Mga palong-palo eh. Bali 5 account nga pala ulit guys ang ibabanat natin ngayon. Kaya tara, simulan kagad natin. Unang banat, gagamit tayo dito ng Root Riders and Valkyries. So, Troop Launcher ang gagamitin natin ditong machine. Tapos, RC muna tayo dito. Invi. So, kailangan masira natin sa RC charge yung Monolith. Invi ulit. Ay, grabe. Ang sakit nung multi-gear. Sige, agahan ko na yung Invi. Invi ulit. Ay, sige. Dami na natin yung IT, guys. Dami na natin yan. Pagkatanggal niyan, recall. Okay na yan. Tapos, pwede ko na sigurong ilapag dito yung mga Root Riders. Warden, Healer. Si BK sa labas lang. RC, Valkyries. Yadantar natin yung Minion Prince. So, lagay tayo dito ng Ice Golem. Ang support. Okay, poison natin itong bantay. I-overgrowth ko muna itong Town Hall, guys. Si Archer Queen kasi sa labas ko lang to gagamitin eh. Sige, Archer Queen dito lang yan sa labas. Isa pang Ice Golem dito, guys. So, na-traffic yung mga troops natin, guys, dahil doon sa mga bantay na Ice Golem. Pero, di bale, okay lang naman yan. Meron pa tayong Warden ability, ha. So, i-overgrowth ko naman to. Warden ability, pwede na yan. So, yung Queen tsaka yung King, sila yung tatanggal ng mga kalat sa labas. So, eto na yung Town Hall, binabanata na. I-adantar nga natin yung enemy King. Okay, so pwede na siguro ako maglagay dito ng mga pang clean up. Para walang sayang sa oras kaso tumalon yung isang Super Barbarian. RC ability. Skeleton spell, pwede pa tong makapang-distract dito sa Ricochet Cannon. Tapos, yung King, tsaka yung Queen ability guys, parehas meron pa. So, malaking tulong pa din yun kapag ginamit natin. Siguro yung ability ni King, baka gamitin ko na siguro. Sige, gamitin na natin guys para makatulong na yung Spiky Ball. Butasan natin dito para makapasok yung BK. Tago ko yung RC. Queen ability para makatulong na rin yung Bakulaw. Tsaka yung Cloned Archer Queen. Then, etong mga natitirang Barbarians natin, ipaglalapag na rin natin. So, 27 seconds. Ang haba pa ng oras, guys. So, siguradong 3-star na to. So, yun. Unang banat. Nakachamba kagad tayo dito. So, ngayon, lipat tayo ng account. Pangalawang banat. So, check natin kung ano yung troops na gagamitin natin. Fireball, Rocket, Balloon. Sabi ko na nga ba eh. Okay. So, ano yung kasunod? Number 6. So, tara, magpa-Fireball, Rocket, Balloons naman tayo. Dito gagamit ako ng Siege Barracks. Baka may traps. Okay, so Warden Walk muna tayo dito. Kailangan ko nga lang bantayang maigi si Warden kasi meron ditong dalawang enemy heroes. Sige, freeze muna natin. Headhunter. Kaya na ba ni Warden to? Okay, kaya na. So, meron pang enemy king guys ha. Medyo mapapatagal nga lang si Warden dito sa enemy king kasi ang kunat niyan. Kokulun, baka may mga traps. Okay, so eto na yung enemy king. Kailangan ko ng i-adantar to. Dalawahin ko na. Tapos siguro tanggalin ko na to. Then, tanggalin ko rin to. So, ang dami ng mga defense dito ah. Kailangan nating ingatan. Tapos yung oras guys, kailangan din nating tignan. Baka mamaya mapasarap tayo sa Warden Walk dito. Maabusan tayo ng oras. Eh di lalong yari. Pwede na to. Ice block na natin si Warden. Invi. Double Quake.
Boom! Saktong-sakto. So dito pa lang wala nang bantay. Hindi nalalabas yung bantay kasi nasira ka agad sa fireball. I-rage ko nga yung Warden kasi magsasabay dito yung mga masasakit na defense. Tanggalin ko to. Ilagay ko na dito yung Queen at baka medyo mapatagal pa tayo lalo. Tanggalin ko na tong builder na to. Warden, wag ka dyan. Kailangan kong mag-invi dito para bumalik si Warden. Balik-balik. Kasi andito na yung King and Queen eh. Kaya hindi na pwedeng pumunta doon si Warden. Warden, baka bumalik ka na naman. Taka lang, kailangan kong tanggalin tong storage. Sige, tanggalin din natin to. Siege barracks dito guys sa malayo. Ayan, basta si Warden, siya na yung bahalang tumanggal sa lahat ng mga nandito. Habang si BK at Queen, sila naman yung bahalang tumanggal sa lahat ng nandito. So, lagay tayo ng kukulun kay Warden, baka may mga traps pa dito. King ability, gagamitin ko pagdating sa X-Bow para ma-open yung wall na dadaanan nila papasok sa Town Hall. King ability, sakto. Okay, so meron pa tayong RC guys ha. Siguro gamitin ko na dito yung mga rocket balloon. Baka mamaya mahook pa yung Archer Queen, yari. I-rage ko yung Warden. Wind ability, gamitin ko na nga. Nahook yung Archer Queen eh. Tapos si RC, dito ko na ilalagay si RC. Tapos mga pang clean up, unti-untiin na natin dito yung mga minions. Meron pa akong Envy, meron pa akong skeleton spell. Itago ko nga tong Archer Queen para siya na lang yung babanat sa Town Hall. Okay, 26 seconds. Ang haba pa nung natitira sa oras guys. So wala na guys, siguradong 3 star na to. So ayun, pangalawang banat using Fireball Rocket Balloons. Naka 3 star ulit. So lipat ulit tayo ng account. Pangatlong banat. Dire-diretso na to guys. So, ang gamit natin, Fireball Rocket Balloons pa din. Sige, ano yung kasunod na base? Number 7. So, tara, let's go. So, yung mga nasa baba, iiwan na natin kina Ram tsaka kay Heji. Kasi silang dalawa pa yung may natitirang atake dito eh. Okay, so ngayon gagamit tayo ng Warden Walk. Sige, Warden Walk muna tayo dito. Healer. Kailangan kong tanggalin to. Wizard tayo isa dito. Tapos, tanggalin ko to. Baby Dragon tayo dito. Bali gagamit nga pala ako dito guys na Flame Flinger. Teka lang, kailangan kong bantayan yung Warden at medyo masakit itong mga bumabanat sa kanya. Flame Flinger tayo dito. So bali yung Town Hall nga pala guys, patatamain natin sa Town Hall. Sa Town Hall lang to. So pwede na ako mag Ice Block dito. Ice Block. Envy. Earthquake, Fireball sa Town Hall. Yadunter nga natin tong enemy RC. So kung kailangan itago si Warden, itatago ko ulit. Pero hindi na kailangan. So basta si Warden, siya na yung bahala dyan sa Town Hall. Tapos kailangan puntahan din ni Warden mamaya etong mga depensa na nasa gitna. Yung oras guys, kailangan nating tignan ha. 1 minute na lang mahigit. So baka mamaya kulangin tayo sa oras. Siguro kailangan ko nang ilagay yung King and Queen. Kasi ito yung madalas nagiging problema ng Fireball Rocket Balloon, yung oras talaga. Kasi matakaw sa oras yung Warden Walk eh. So lagay ako ng wall break dito para makapasok ulit yung Archer Queen. So yung Warden, kailangan mong bumalik sa gitna Warden ha. So Rocket Balloon. Skeleton Spell pang distract doon sa mga depensa na nandyan. BK ability siguro gagamitin ko pagdating doon sa... Ayan. Sige, King ability para ma-open yung gitna. Sakto. Queen ability gamitin ko na rin. Yung Flame Flinger, okay pa naman. Nakakarami-rami pa doon. Yadunter ko yung enemy minion prince. I-poison ko pala yung bantay. I-rocket balloon na natin yung monolith. Kasi yung Warden, huwag kang sasama kay BK Warden. Naku, yun lang. Warden, mag-solo ka lang dyan. Itago ko lang yung Warden. Siguro si RC ilapag ko dito para may katulong si Warden. Okay, so yung Archer Queen boy pa. Si RC, binabanata na yung... Teka lang. Yung mga rocket balloon siguro kailangan ko nang ilapag dito. Ayan, tapos yung mga pang clean up. Yung laman ng Flame Flinger guys, hindi pa lumalabas ha. Meron pa akong Rage. Wala na guys, 3 star na to. 3 star na to. I-adunter natin yung enemy king, minion, Valkyrie, lahat ng panglinis. Ipaglalapag na natin lahat yung mga natitirang panglinis at ayun. So, pangatlong banat. Naka 3 star ulit tayo. So tara, lipat ulit tayo ng account guys. Para sa pang-apat na banat. So check natin anong troops. Fireball Rocket Balloons pa din.
So ano na yung kasunod na base? Number 8. So tara, let's go. Pang-apat na banat. So eto, same base dun sa inattack natin kanina. Sige. So lagay tayo dito ng balloon. I-trigger muna natin yung Rage Tower. Ayaw mag-activate Dalawahin nga natin. Kasi masakit yan eh. Tanggalin ko to. Tapos, Warden Walk tayo dito. Okay, so, wait. May enemy minion prince. Masakit to kailangan nating bantayan. Naka-rage yan guys. So, i-rage natin dito. Yung mga headhunter. Naka-rage kasi yung minion prince. Tapos yung BK sumama pa yung enemy king. So, kung nagkataong nakabanat yon sa Warden, delikado, baka na-force pa yung ability ni Warden kung sakaling hindi natin naagahan. So ngayon antayin ko lang sigurong matanggal yung IT. Teka lang, masakit yata tong balloon. Kakayanin ba to ni Warden? Lakas kasi ng damage ng balloon eh. Okay, kaya ni Warden, dalawa lang. Pero pag rocket balloon guys, grabe sobrang sakit nun. I-rage ko muna yung Warden kasi nagsabay na yung dalawang masakit na defense dito. Siguro tanggalin ko to. Tapos, Baby Dragon. Pwede na siguro to. Yung Ice Block, hindi ko na i-Ice Block si Warden kasi hindi naman to pupunta kung saan-saan eh. Invi, Double Quake, Fireball. Boom, sakto. Itago ko yung Warden, grabe. Lumayo yung Warden, kaya talaga mas maganda gagamit ka talaga ng Ice Block bago ka mag-Fireball. Sige, ilagay ko na dito yung Queen, yung King, Wall Break. Guys, yung oras, 1 minute and 30. Naubusan pala ako ng oras. Siege Barracks doon sa labas. Kaya dantar natin tong enemy queen. Kailangan nating bilisan guys, nauubusan tayo ng oras. Kailangan ko na sigurong maglapag dito ng pang clean up. Tanggalin ko to. 1 minuto na lang. Teka, baka mamaya mag-time failed pa to. DK ability hindi ko pa magamit. Siguro pagdating dito tsaka ako gagamitin. Sige, King ability, pwede na yan. Hindi na open yung daan ni Queen. So hindi makakapasok si Archer Queen sa Town Hall. Pero di bale. Okay lang yan. RC ability gamitin ko na dito. Siguro si Warden. O kaya sa bandang huli sila din naman yung babanat sa Town Hall eh. Sige, yung mga natitirang rocket balloons gamitin na natin dito. Headhunter, balloon. So yung Ice Block gamitin na lang natin sa BK para makapagtangke. So yung mga natitira nating troops ipaglalapag na natin. 28 seconds. Buhay pa yung King, yung Warden, yung RC. So wala na. 3 star na ulit to. So pang-apat na banat using Fireball Rocket Balloons. Naka 3 star ulit tayo. So ngayon, kapag na 3 star natin yung last banat natin, makaka-perfect ulit tayo dito sa day 5 ng CWL namin. So yun nga guys, kapag naka 3 star pa tayo sa last banat natin, makaka-perfect ulit tayo sa 5 out of 5 attacks natin. Pero bago natin gamitin yung last banat natin guys, ay meron nga pala akong creator code. Pwede nyo po akong isupport gamit ang aking creator code na June kung meron kayong mga bibilin sa shop. Malaking tulong po yung support nyo sa akin para mas makapagpatuloy pa sa paggagawa ng mga content. Kaya maraming salamat po kaagad sa mga magsusupport at sa mga patuloy na nagsusupport. So dito na nga tayo guys sa last banat natin. Bali dito, 3 attack pa yung naiiwan sa amin. Kasi meron pang attack si Heji, tsaka si Ram. So 3 pa kaming may tigi-tigisang atake dito. So ngayon na-atakin na natin yung kasunod na base. So iiwan na natin yung number 12 tsaka yung number 15 doon sa dalawa. So number 9, eto na yung last banat natin. So let's go. Gamit tayo dito ng Root Riders and Valkyries. So, ito pala guys, same base pa rin doon sa kanina. Pero dito, hindi na natin siya gagamitan ng Fireball Rocket Balloon. Susubukan naman natin gamitan ng Root Riders para medyo maiba naman. So, mag-RC charge muna tayo dito. Tanggalin ko lang hanggang multi-archer tower, pwede na yun. O kaya, kung makakadamay pa ng ibang defense dyan, mas maganda. Uy, tornado. Sakto May bomba pa. Idamay na natin yung poison tower. Hindi ulit. Sige, poison tower. Idamay na natin yan para mas maganda. Okay, recall. Tapos siguro hilahin ko muna sa labas yung bantay. Kaso, may hila ko ba to sa labas?
Or wag na siguro. Sige, sige. Ay, wait. Saan ba to magandang hilahin? Hindi na. Wag na nating hilahin, guys. Ilapag na natin dito yung mga Riders. Baka mamaya, kapusin pa tayo sa oras kapag inantay pa natin yung bantay. So, Troop Launcher ang gagamitin nating machine. Valkyries, sama na natin. Ad Hunter. Si BK, dito siya. Tapos, Wind Ability para mag-activate. Teka lang ha. Kasi madedelay pa sila doon sa mga Ice Golem na bantay. So, i-delay ko rin yung paggamit ng Queen Ability. Kaso lang yung BK hindi pumasok sa loob. Sige, Queen Ability para mag-activate yung Invis Tower doon sa gitna. Skeleton Spell, ilagay ko na lang dito. Teka lang, yung Archer Queen ba? Binanatan ka agad ng enemy Queen, yun lang. Sige, Warden Ability, King Ability gamitin ko na rin. Tapos, i-rage siguro natin dito. Overgrowth. Ito muna yung overgrowth natin. Tanggalin ko tong mortar para diretso sila sa town hall. Okay. So yung RC meron pang ability ha. Tanggalin natin tong mortar dito. So hayaan natin silang dumiretso dito. Ipanghuli na lang natin tong ay kaso yung RC nanguna. Yari, wala pa naman akong freeze. Sana kayanin ni RC. Ayun, buti na lang buhay pa yung Fox. Naligtas pa si RC. Swerte talaga. Sige, yung overgrowth ko muna ulit itong scatter shot guys ha. Ipanghuli na natin yan. Meron pa akong rocket balloons dito eh. Tanggalin na nga natin tong builder. Tapos yung mga natitira nating pang clean up na super barbarians, gamitin na natin dito sa labas para medyo mapabilis. Etong isang rocket balloon magagamit ko pa to mamaya pang distract. So tingnan natin kung saan natin to magagamit mamaya. Yung RC buti na lang talaga naka-recover si RC kanina. Nanguna kasi siya dito eh. So ayan, boy pa yung Warden, meron pang mga Rider, meron pa tayong Yeti. Rocket balloon, ilapag natin dito sa Ricochet Cannon. 25 seconds. Wala na, dalawang defense na lang to. Scatter shot tsaka yung Ricochet Cannon. So ayun, 3 star ulit yung last banat natin. Kaya dahil dyan, 5 out of 5 ulit tayo dito. Sa day 5. Day 5 na ba to? Ayun, sa day 5 netong CWL namin. So pag naka 3 star si Ram tsaka si Heiji dito sa dalawang base na natitira, perfect namin ang day 5. At ayun na nga guys, 5 out of 5 ulit tayo dito sa day 5 ng CWL. At kung makaka 3 star pa yung dalawang attack na natitira sa amin, mape-perfect namin yung kalaban dito sa day 5. Si Heiji at Ram pa yung naiwan. Kaya ayun, na-perfect nga namin yung kalaban. Kaya natapos ang day 5 nang kami pa rin ang nasa top 1. Pero bukas guys, maganda yung magiging laban. Kasi ang makakalaban namin bukas ay itong nasa top 2 na hanggang ngayon ay wala pa ding talo. So ibig sabihin kung sino ang mananalo sa amin bukas, ay siya na ang magiging top 1. Kaya abangan bukas guys, ang day 6 netong CWL namin.